Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1971 hanggang Kabanata 1980. Kabanata 1971. Pinayagan ni Yun Sui na lumipad ang lumilipad na tigre ng buong bilis. Tumakbo ito patungo sa mga ulap sa loob ng wala pang isang segundo. Nang lumingon siya, walang sino man sa likuran niya. Pinag-antay mo ako ng napakatagal, nararapat lang sa iyo. Hindi pinahinto ni Yun Sui ang kanyang tigre. Lumipad siya ng diretso patungo sa isla ng Zinegenic. Plano ni Yun Sui na makarating sa isla ng Zinegenic at hintayin si Hansen doon. Mausisa siyang makita kung gaano katagal bago makarating doon si Hansen. Ang kanyang Jadewing Tiger ay isang Marquis class Zinegenic. Ito ay isa sa pinakamabilis na nilalang ng Marquis rank, kaya hindi nakakagulat na madali niyang nawala si Hansen. Naramdaman ni Yun Sui ang kanyang pagiging mapagmataas, ngunit nang lumipad ang iba pang mga estudyante ng Sky Palace, lahat sila ay nakatingin kay Yun Sui ng kakaiba. Alam kong maganda ako, pero hindi mo kailangang tumitig ng ganyan, naisip ni Yun Sui. Pagkaraan ng ilang sandali, though, naramdaman niyang may mali. Kilala niya ang marami sa mga taong kanyang nadadaanan, at bagaman bihira siyang pumunta sa isla ng Zinegenic, hindi niya kailanman nakakuha ng ganito karaming atensyon sa kanyang pagpunta doon. May nangyari ba sa aking hitsura? Hinawakan ni Yun Sui ang kanyang pisngi at tiningnan ang kanyang mga damit. Wala namang mali sa kanya. Lumipad siya ng kaunti pa, at patuloy pa rin siyang tinitingnan ng mga tao. Kumunat ang kanyang noo at kinuha ang isang salamin upang tingnan ang kanyang sarili. Kakaiba, wala namang mali sa akin, lahat ay nasa ayos. Maganda pa rin ako, arg. Habang inililipat ni Yun Sui ang salamin upang suriin ang kanyang mukha mula sa iba't ibang anggulo, biglang lumitaw ang isang misteryosong anino sa salamin. Nakaupo sa likod ang isang nakangiting tao. Si Hansen iyon. Kailan ka nakarating dito? Lumingon si Yun Sui upang tingnan. Nakaupo si Hansen nang walang pakialam sa likuran niya sa tigre, at ngayon ay hindi na nakakagulat kung bakit nakatingin sa kanya ang mga tao. Gayunpaman, hindi talaga siya tinitingnan ng mga taong iyon. Tinitingnan nila si Hansen. Nang iangat mo ang tigre sa langit, nakaupo na ako sa ibabaw nito. Hindi ba dapat mo akong dalhin sa isla ng Zinegenic? May mali ba sa akin na narito? Mali ba ang aking pag-unawa sa iyong intensyon? Nakangiting tumingin sa kanya si Hansen. Wala namang mali. Namula si Yun Sui, tumangging tumingin kay Hansen. Nakakapanibago sa kanya na nagawang habulin siya ni Hansen. Kahit na si Thousand Feather Crane o Yun Susang ay hindi mapantayan ang bilis ng Jadewing Tiger. Si Hansen ay naging Earl lang, kaya walang paraan para gumalaw siya ng napakabilis. Sa totoo lang, wala talagang ganoong bilis si Hansen, ngunit mayroon siyang rabbit shoes. Mas mabilis ang mga ito kaysa sa Jadewing Tiger, kahit na kulang ang kakayahan ng paglipad. Nang umalis ang Jadewing Tiger, ginamit ni Hansen ang rabbit shoes upang tumalon sa likod ng tigre. Pagkatapos ay itinago niya ang kanyang presensya, kaya hindi siya mapapansin ni Yun Sui. Naguguluhan si Yun Sui, hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Medyo mabilis ang Jadewing Tiger, at nakarating sila sa isla ng Zinegenic sandali lang. Ang isla ng Zinegenic ay binubuo ng maraming hardin, at ang bawat isa ay may maraming nilalang na Zinegenic. Hindi sila mukhang uhaw sa dugo, kaya parang lahat sila ay napaamo. Angkop sa tema ng Sky Palace, karamihan sa kanila ay lumilipad. Dinala ni Yun Sui si Hansen sa kanyang hardin, at may sumangubong sa kanila doon. Sinabi ni Yun Sui sa kanila na bumalik sa kanilang trabaho, at pagkatapos ay dinala si Hansen sa hardin ng mag-isa. Anong klase ng Zinegenic mount ang gusto mo? Ang mga magagamit na mount ay mula sa Baron class hanggang sa Marquis. Napaamo na sila, kaya nakikinig sila sa mga tao. Sa totoo lang, tinatanong niya si Hansen kung gaano siya karaming gustong gastusin para sa isang Zinegenic. Nag-iisip si Hansen at sinabi, mas mura mas mabuti. Ano mang kapalit ng paglalakad. Si Hansen ay bago pa rin sa Geno Universe. Maraming nilalang sa santuwaryo ang hindi pa nag-evolve. Hindi kailangang sayangin ni Hansen ang kanyang mga mapagkukunan. Si Hansen ay papatay na rin ng mga Zinegenic sa lalong madaling panahon, at may posibilidad na makuha niya ang isang Beast Soul Mount.
Ang mga mount na iyon ay mas maganda kaysa sa isang napaamang Xenogeneic. Ngumiti si Yonsui at sinabi, huwag kang mag-alala, sinabi ng aking kapatid na maaari kitang bigyan ng pinakamababang presyo. Hindi ka makakakuha ng mga presyo na tulad nito saan man. Umiling si Hansen. Gusto ko lang ng isa na makakatulong sa akin na lumipad. Hindi ko kailangan ng isa na malakas. Nang makita ni Yonsui na hindi nagbibiro si Hansen, nag-isip siya ng isang minuto. Ang pinakamurang lumilipad na mount ay isang Xenogeneic na tinatawag na Jade Knight Crane. Nasa bawat tindahan ang mga ito, ngunit ang atin ay iba. Nakita mo ang Jade Knight Crane ni Brother Crane? Oo. Karaniwan, sila ay Baron at mahirap ay level up. Ngunit ang isa ay Earl, at nagmula sa atin. Sige, bigyan mo ako ng isa sa mga iyon. Hindi mapili si Hansen. Isang mount lang ito para sumakay, kaya hindi ito magiging masyadong espesyal kahit gaano pa siya magbayad. Dapat kang pumili ng isa para sa iyong sarili. Libo-libo ang meron kami. Pare-pareho ang presyo nila, at pare-pareho silang maganda. Dinala ni Yonsui si Hansen sa lugar para sa Jade Knight Cranes. Napakagulat ni Hansen nang makita niya ang mga ibon na nagkukumpulan sa mga kawin na parang mga ulap. Ang Sky Palace ay isang malaking paksayon, hindi maraming lugar kung saan makikita mo ang napakaraming napaamang Xenogeneic sa isang lugar. Ang pag-aamo ng isang Xenogeneic ay mas mahirap kaysa sa pagpatay dito. Mas madaling patayin ng isang Earl o Marquis Xenogeneic kaysa sa pag-aamo ng isang Baron Xenogeneic. Kamangha-mangha na nagawa ito ng Sky ng napakaraming beses. Saan nanggaling ang mga Xenogeneic na ito? Tanong ni Hansen, tinitingnan ng lahat ng Jade Knight Cranes. Ang ilan ay nahuli, ang ilan ay pinalaki. Dadalhin ka namin sa Xuanyuan Cave. May Earl doon na maaari mong mapaamo. Kung kaya mong mahuli ito ng buhay, mas mataas ang presyo nito kaysa sa pagbebenta ng Xenogeneic gene material, sabi ni Yonsui. Tumango si Hansen. Ginamit niya ang kanyang Dunction Aura para ice-scan ang mga Jade Knight Cranes. Kung hahayaan siyang pumili, gagawin niya ang pinakamagandang pagpipilian na kaya niya. Pipiliin niya ang may pinakamaliwanag na life force. Iniskan ni Hansen ang mga ito, at may nakita siyang isa na mukhang mas malakas. Nang makita niya ito, ang nilalang ay nakahiga lang sa damuhan. Hindi ito mukhang kasing aktibo ng iba. Si Yonsui, nakitang tinitingnan ni Hansen ang Jade Knight Crane na iyon, ay nagsabi, iyon ay isang Viscount. Isang Baron Xenogeneic na binili ng isang Viscount. Pinalaki ito para maging Viscount din, ngunit pagkatapos ng isang napakahirap na laban, naputol ang mga paa nito at nasira ang mga pakpak. Gumaling ito sa mga sugat nito, ngunit baldado pa rin. Ngayon, ang bilis nito ng paglipad ay Baron class lang. At saka, wala pa rin itong mga paa. Tumigil si Yonsui sa pagsasalita, ngunit halata kung ano ang nangyari. Kabanata 1972. Kaya ba itong lumipad habang may mabibigat na dala? Tanong ni Hansen, sinusuri ang ibon. Oo, mas malakas ito kaysa sa Baron class Jade Knight Cranes, ngunit wala itong mga paa at nasira ang mga pakpak nito, ulit ni Yonsui. Hindi ito makakalipad ng mas mabilis kaysa sa isang karaniwang Baron. At ang mga kakayahan nito sa pakikipaglaban ay hindi maihahambing sa isang Viscount mount. Kukunin ko siya. Hindi plano ni Hansen na ay pakipaglaban ang mount, kaya magiging angkop ito para sa simpleng paglalakbay. Ang isang nasirang Jade Knight Crane ay hindi mahal, at medyo mas mahal lang ito kaysa sa basic Xenogeneic gene material. Binibigyan ni Yonsui si Hansen ng isang napakagandang deal. Ang Jade Knight Crane ay napakasunurin, at mabilis na natutunan ni Hansen kung paano ito utusan. Madali niyang makontrol ito sa paglipad. Dahil wala itong mga paa, palagi itong lumalapag sa kanyang tiyan. At dahil bahagyang nasira ang mga pakpak, hindi ito kailanman makakalipad ng tuwid. Ang bilis nito ay hindi rin nakakapuri. Sa kabutihang palad, hindi mataas ang mga inaasahan ni Hansen. Kaya, matapos niyang mabili ito, sumakay siya sa crane pabalik sa kanyang isla. Lumilipad na muli ang Jade Knight Crane, at mukhang tuwang-tuwa ito. Patuloy itong nagkukwak, at may nakakatuwang dedikasyon, masigasig nitong dinala si Hansen sa kanyang gustong destinasyon. Kawawa naman. Nasaktan ito dahil sa kanyang amo, at pagkatapos ay pinabayaan. At ngayon ay maayos na ito at sumusunod sa mga utos. Maraming nilalang na may mataas na katalinuhan ay hindi makakagawa niyan. Napahinga si Hansen. Pagbalik sa kanyang isla, hinayaan ni Hansen na lumapag ang crane. Ngunit bago ito lumapag, tumalon si Hansen. Tumama ang tiyan ng crane sa lupa habang nagwawala itong ipinapadyak ang mga pakpak. Sinubukan ng nilalang na panatilihing pantay ang sarili ng lumapag ngunit hindi naging maganda ang pagtatangka.
Binigyan ito ni Hansen ng pagkain at hinayaan itong manatili sa bato. Pagkatapos, bumalik si Hansen sa bahay. Bago siya pumunta sa Xuanyuan Cave, gusto niyang maunawaan ang kanyang mga kapangyarihan. Tiningnan niya ang kanyang mga ari-arian. Pearl Class Spell Geno Armament, Duke Beast Soul Rabbit Shoes, Pearl Beast Soul Red Mist Mink Glove, at King Weapon Ghost Teeth Knife. Dahil naroon ang Ghost Teeth Knife, ang kanyang Teeth Knife skills ang pinakamahusay pa ring gagamitin. Ang Teeth Knife ay hindi magkakaroon ng anumang pagbabago, kaya plano niyang magtuon sa ibang Geno art. Gamit ang daloy ng enerhiya mula sa Jade Turtle Spell, ang mga pakiramdam ng Sky Palace, at ilang bahagi ng coin, plano niyang gumawa ng isang bagong Geno art. Ang aking coin ay nakatuon sa mga kapangyarihang nagpipigil. Bakit hindi ko lang baguhin ang coin at gawing mas mahusay? Ngunit magagamit ko lang ang coin, o isang Geno art na mukhang coin, kapag nasa aking dollar identity ako. Kung hindi, maaaring mapansin ng mga tao. Kaya, kung hindi ako makakagawa ng isang bagay na masyadong katulad ng coin, anong uri ng Geno art ang dapat kong gawin? Naisip ni Hansen, at agad siyang nagkaroon ng ideya. Ang Jade Turtle Spell ay nakatuon sa pagpigil sa bilis ng isang tao. Kapag nataman ka nito, hindi ka na makakalipad. Gusto ni Hansen na gamitin ang aspektong iyon bilang focus para sa kanyang bagong paglikha ng Geno art. Gusto niyang pagsamahin ang mga elemento ng Sky Palace at coin. Tungkol naman sa pagbabago ng coin, iyon ay isang bagay na maaari niyang gawin sa ibang pagkakataon. Patuloy na sinubukan ni Hansen ang kanyang mga ideya sa silid at marami siyang natutunan. Ang pagsasama-sama ng mga ito ay hindi nagiging masyadong mahirap. Nilikha niya ang kanyang bagong Geno art sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsubok. Matapos magpuyat, nag-formulate siya ng isang prototype ng kanyang bagong Geno art. Isang bagay na hindi niya nahihirapang i-cast. Ang kailangan lang niyang gawin ay pagbutihin ang mga maliliit na detalye ng disenyo nito. Tatawagan natin itong Geno art na turtle, desisyon ni Hansen. Dahil hindi siya nakahanap ng target para gamitin ito, hindi alam ni Hansen kung gaano talaga kahusay ang turtle. Nagpahinga si Hansen, at nang mag-umaga, lumabas siya ng pinto. Ang walang paa na crane ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Pinakain ulit ito ni Hansen, pagkatapos ay sumakay siya dito papunta sa lugar kung saan dapat siyang makipagkita kay Thousand Feather Crane. Sa labas ng Xuanyuan Cave, nakita ni Hansen sina Thousand Feather Crane, first day, at ang magkapatid na yon. Agad na humingi ng paumanhin si Yonsus-sang dahil sa presensya ng kanyang kapatid. Gusto ni Suyi na sumunod sa amin sa aming paggalugad. Ako ang magiging responsable sa kanyang kaligtasan, kaya kung may mangyari, huwag kayong mag-alala. Gawin ninyo ang kailangan ninyong gawin. Dahil sinabi na niya iyon, walang tumutol. Iniwan nila ang kanilang mga mount sa labas at nagtungo sa Xuanyuan Cave. Ang Xuanyuan Island ay mukhang isang maliit na bulkan. Ang pasukan ng bulkan ay nagdala sa kanila sa isang napakalaking mundo ng bulkan na kuweba. Ang kuweba ay humantong sa iba't ibang direksyon, at may mga grupo ng Xenogeneic sa loob. Ang mga Xenogeneic sa Xuanyuan Cave ay napaka-espesyal. Ang pinaka-espesyal sa kanila ay tinatawag na Xuan Jade Spirits. Ang Xuan Jade Spirits ay maaaring maglakbay sa pamamagitan ng mga pader at lumitaw sa anumang sulok na kanilang pipiliin. Mahirap silang iwasan. Kaya, kapag pumasok ang mga tao sa sistema ng kuweba, kailangan nilang mag-ingat. Maaari silang atakihin ng Xuan Jade Spirits anumang oras. Anumang sandali, maaaring lumabas ang isang bibig o kuko mula sa bato. Kapatid na Han, ito ang iyong unang pagkakataon sa Xuanyuan Cave. Mag-ingat ka, ang Xuan Jade Spirits ay maaaring lumitaw ng walang babala. Hindi namin kayo matutulungan sa oras kung makuha ka nila, sabi ni Yonsus-sang. Tumango si Hansen, at binuksan niya ang kanyang Dangshan Aura. Pinanatili niyang nakikita ang lahat sa kanyang isipan. Anumang paggalaw sa loob ng radius na 10 metro ay hindi makatataka sa kanyang pansin. Naglakad sila ng 1 milya papasok sa mga kuweba nang hindi nakakita ng isang solong Xenogeneic, ngunit hindi binaba ni Hansen ang kanyang bantay. Pinanatili niyang tumatakbo ang Dangshan Aura sa buong oras. Bigla, gayunpaman, nakita ni Hansen ang isang itim na jade na kamay na lumalabas mula sa lupa. Sinubukan nitong hawakan si Yonsui sa kanyang mga binti. Ang mga kuko ng Xuan Jade Spirit ay itim na parang mga kutsilyo. Kung mahawakan nito si Yonsui, madali nitong mapupunit ang mga binti nito ng walang kahirap-hirap. Dahil matagal na silang hindi nakakakita ng Xuan Jade Spirits, nababa ang bantay ni Yonsui. Isang Viscount lang siya, hindi siya sapat na malakas para gumanti ng kailangan. Tinawag ni Hansen ang spell sa kanyang harapan at pinaputok ang kanyang mga baril.
Pagkatapos ng pagputok ng mga baril, dalawa sa mga kuko ng Zuan Jade ay nabali ng mga bala. Sa mga lugar kung saan tumama ang mga bala, may mga simbolo na naiwan. Hinawakan ng Zuan Jade ang mga nasugatan nitong kamay at umatras sa bato. Wala itong naiwan na bakas ng pagdaan nito. Ang ibabaw ng bato ay perpekto, na parang hindi pa ito naruroon. Napansin ni Hansen na nararamdaman niya kung saan lalabas ang mga kamay ng Zuan Jade. May makapal na bato at lupa sa paligid, ngunit parang tumanggap siya ng signal mula sa kabila nito. Nararamdaman ni Hansen kung nasaan talaga ang mga ito. Isang kapangyarihan ba ito na taglay ng spell? Nagulat si Hansen. Nang tumama ang spell sa isang bagay, parang naglalagay ito ng tracker. Ang tracker ay hindi nakakasira, ngunit napakakapakipakinabang. Kabanata 1973. Suyi, magpasalamat ka kay Hansen. Sinundot ni Yunsu-sang si Yonsuyi gamit ang kanyang kamay. Medyo nagulat pa rin si Yonsuyi, ngunit lumapit siya at sinabi kay Hansen, salamat sa pagligtas sa akin. Okay lang. Kahit na hindi ako tumama, hindi ka sana masasaktan. Gusto ko lang malaman ang kapangyarihan ng Zuan Jade Spirit. Ngumiti si Hansenador. Hindi niya sinasabi na malakas si Suyi, ngunit kinikilala na tama si Susang na nasa tabi niya. Walang paraan para payagan ang nilalang na saktan siya. Ngunit nagulat si Susang na nakagalaw si Hansenador bago pa siya. Si Hansen ay naging Earl pa lang, at kung ang bilis ng kanyang reaksyon ay mas mataas na kaysa sa kanila, tiyak na hindi normal iyon. Tumingin si Yonsuyi kay spell ng may pagkamausisa. Hansen, iyon ba ang iyong Geno armament? Espesyal ito, hindi pa ako nakakakita ng ganoon. Ganoon din ang pagkamausisa ni Thousand Feather Crane. Bago ito, nakita lang nila ang armor mode ni spell. Ang kanyang pangalawang mode ay mukhang tao, at ito ay isang bagay na hindi pa nila nakikita. Ngumiti si Hansenador, ngunit hindi niya sinagot ang tanong. Tinanong niya, hindi malakas ang Zuan Jade Spirit na iyon. Bukod sa kakayahang maglakbay sa pamamagitan ng bato, ano pa ang kaya nilang gawin? Sinabi ni Thousand Feather Crane, iyon ay isang Earl-class Ghost Claw Beast. Hindi sila ang pinakamalakas na Earls, ngunit napakabilis nila. Maaari silang lumitaw sa pamamagitan ng bato, kaya napakadelikado nila kung ikaw ay walang ingat. Kahit naputulin mo ang mga kuko ng nilalang, hindi ito mamamatay. Maaari silang mag-regenerate. Nakakainis sila. Kung gusto mong patayin ito ng tuluyan, kailangan mong sirain ang bato kung saan ito nakatira, kapag ipinakita na nito ang mga kuko. Sinabi ni Yunsu-sang, masyadong mabilis ang Ghost Claw Beasts. Karamihan sa oras, hindi natin sila madetect hanggang sa huli na. At kung hindi sila tumama o mabali ang kanilang mga kuko, tatakas sila. Bihira ang pangalawang pagkakataon. Kaya, kapag gusto mong patayin ang isa, kailangan mo ng dalawang Earls. Ang isa ay maaaring putulin ang mga kuko habang ang isa ay sinasaktan ang katawan sa loob ng bato. Pagkatapos noon, hinampas ni Yunsu-sang ang isang bato gamit ang kanyang mga kamao at sinabi, ang Xuanyuan Rock ay napakahirap. Gamit ang ating mga kapangyarihan, 1 pulgada lang ng bato ang kaya nating putulin sa isang pagkakataon. Ang Ghost Claw Beasts ay nagtataas ng kanilang mga kuko ng halos 1 talampakan mula sa bato. Pagkatapos, aatake sila. Salamat sa pagtuturo sa akin, pasasalamat ni Hansenador. Patuloy silang naglalakad, at nararamdaman ni Hansen na parang nasa tabi lang nila ang Ghost Claw Beasts. Ang isa ay naghahanda na ulit atake. Iyon ay ang parehong Ghost Claw Beast, at gusto nitong maghiganti. Patuloy itong sumusunod sa kanila, handang magsagawa ng Ghost Claw Slash sa kanila. Ngunit nasaktan na ito ni Spell, kaya nag-iingat na ito. Hindi pa ito masyadong lumalapit, at pinapanood at hinihintay ang pagkakataon mula sa ilalim ng bato. Mag-ingat ka, may mga Xenogeneic sa unahan, sabi ni Thousand Feather Crane sa kanila. Nasa unahan siya. Tumingin si Hansen sa unahan, at nakita niya ang isang malabong anino. Kung hindi dahil sa babala ni Thousand Feather Crane, hindi niya malalaman na iyon ay isang Xenogeneic. Malapit na ang grupo para makita ito ng malinaw. Iyon ay isang insekto na katutubo sa kuweba, at mukhang isang centipede. Ang balat nito ay asul, at may mukha na nakaukit sa likod nito. Mukhang nakakatakot. Pearl-class face centipede. Mag-ingat ka. Karaniwan, ang face centipedes ay naglalakbay ng magkakasama. Hindi sila naglalakbay ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Yunsuyi ito para kay Hansen dahil ang iba ay hindi estranghero sa kuweba. Ang face centipedes ay medyo karaniwan, at pamilyar ang Sky sa kanilang pag-uugali. Nakita ng face centipede si Hansen, at lumapit ito. Naglabas ito ng isang nakakapangilabot na tunog na nakakuha ng atensyon at galit ng iba pa sa paligid. Maghanda sa laban.
Sigaw ni Thousand Feather Crane at hinugot ang kanyang espada. Gumamit din ng espada sina Yun Susang at Yun Suyi. Hindi naman humugot ng armas si First Day, ang kanyang mga kamay ay kumikinang ng puting ilaw. Hinampas niya ang lupa, nag-iwan ng puting marka sa lupa. Ang kanyang espiritu ay sumasakop sa isang lugar na 3 metro ang lapad at nagpatila ng buong lugar. Hinampas ulit ni First Day ang lupa ng 5 beses, at pagkatapos ay nagsalita siya. Pagkatapos, 6 na espiritu ang tumaas patungo sa mga paa ni Hansen at ng iba pa. Pumasok ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Ang lakas ng espiritu, maraming nadagdag na kapangyarihan at bilis. Nagulat si Senador. Tumingin siya kay First Day, at talagang nagulat siya na ang mahiyain na Buddha ay nakagawa ng ganoon. Nakitang nakatingin sa kanya si Hansen, ang Buddha man ay nahihiyang tumingin sa ibang direksyon. Sabi niya, ipinadala ako rito para mag-aral ng bata pa ako. Nagsanay ako sa truth spell ng Sky Palace. Napakaganda, sabi ni Senador. Simula nang mapilitang iwanan ni Hansen ang Disloyal Knight, hindi na siya nakakita ng maraming buffs at boons. Tumayo sina Yun Susang at Thousand Feather Crane sa loob ng radius ng spell para makipaglaban sa Face Centipedes. Ang kanilang mga espada ay parang mga ulap at gumagalaw sila na parang seda sa langit. Napakagaan at kakaiba. Ang Face Centipedes ay pinapatay ng seda na espada. Nababasag ang kanilang mga balat sa ilalim ng puwersa at ilang namatay agad ng mahawakan. Makipot ang daan, at dahil kontrolado ni Yun Susang at Thousand Feather Crane ang sitwasyon, hindi na nag-abalang tumulong si Hansen. Gusto sanang makipaglaban ni Yun Suyi, ngunit hindi niya magawa. Nagsimula siyang magsabi ng isang bagay kay Hansen, kaya lumingon siya. Ngunit tumingin siya kay Spell, na nakatayo sa tabi ni Hansen. Binabago ni Spell ang kanyang mga pistol sa isang sniper rifle. Bumagsak ang mahabang baril sa mga kamay ni Spell, at tinutok niya ito kay Yun Suyi at hinayla ang gatilyo. Na-freeze si Yun Suyi. Masyadong mabilis ang paggalaw ni Spell para gumanti siya. Nakita niyang lumipad ang isang kumikinang na bala mula sa rifle ni Spell at dumaan sa kanyang mukha. Pang! Tumama ang bala sa pader ng bato sa likuran niya, at ang tunog ng pagbasag ay nakasakit sa kanyang mga tainga. Lumingon si Yun Suyi para tumingin. Isang kamay na may jade na kuko ang nakalutang sa likuran niya, ilang pulgada mula sa kanyang leeg. Na-freeze ito sa lugar. May butas ng bala sa pader ng bato, at may itim na dugo na tumutulo mula rito. Xenogeneic Earl Haunted. Jade Ghost Claw Beast, Xenogeneic Gene Found. Isang anunsyo ang nagpatugtog sa ulo ni Hansen, ngunit nakakahiya na hindi siya nakakuha ng Beast Soul. Salamat. Tumingin si Yun Suyi kay Hansen ng may komplikadong ekspresyon. Ito ang pangalawang pagkakataon na iniligtas siya ni Hansen, at sa pagkakataong ito, nagawa niyang patayin ang isang Ghost Claw Beast ng mag-isa. Ang ganitong bilis ng reaksyon at mga kapangyarihan ay mahirap hanapin sa mga Earls. Kabanata 1974. Nagulat si Hansen. Hindi siya nagulat na kaya ni Spell na patayin ang Ghost Claw Beast, ngunit ang kanyang mga pistol ay maaaring maging isang sniper rifle. Alam niya na si Spell mismo ay maaaring mag-transform, ngunit hindi niya alam na kaya niyang baguhin ang kanyang mga armas. Kaya, ibig sabihin ay magagamit ni Spell ang anumang uri ng armas. Hindi rin kailangang maging armas ito palagi, naisip ni Hansen. Inutusan lang niya si Spell na patayin ang Ghost Claw Beast, at ginamit ni Spell ang kanyang sariling paghuhusga para pumili ng sniper. Mas malakas ito at mas malalim ang pagtagos ng bala. Mayroon na siyang 3 magkakaibang armas. Nariyan ang mga pistol para sa short-range quickfire. Mahina ang kapangyarihan, ngunit marami siyang maaaring maiputok sa maikling panahon. Ang sniper ay may pinakamahabang range of attack, at ang pinsala nito ay lubhang nakapipinsala. Maaari itong tumagos sa mga materyales, ngunit ang mga bala ay matagal bago mag-regenerate. Ang rocket launcher ay wala sa range ng sniper rifle, ngunit nagdudulot ito ng AoE damage sa isang malawak na lugar. Mas matagal din itong mag-regenerate ng isang round. Ang tatlo ay may iba't ibang function at benepisyo. Mahirap matukoy kung alin ang mas mahusay kaysa sa isa. Depende sa sitwasyon, ang alinman sa mga armas ay maaaring maging mas kapaki-pakinabang kaysa sa iba. Iyon ang pinakamalaking lakas ni Spell. Maaari siyang umangkop sa halos anumang sitwasyon. Hindi nagtagal matapos mapatay ni Hansen ang Ghost Claw Beast, natapos ni Yun Susang at Thousand Feather Crane ang 5 Face Centipedes. Nagpatuloy si Hansen at nagsimulang maghukay sa bato. May isang unggoy na mukhang Jade Monster sa loob na ang ulo ay binuksan ng malapad. Iyon ang Ghost Claw Beast. Nang makita ni Yun Suyi na tinarget ni Spell ang noo ng nilalang, nagulat siya.
Hindi niya inaasahan na taglay ni Spell ang antas na iyon ng katumpakan, na nagpapahintulot sa kanya na tumutok sa ulo ng kriminal habang nasa loob pa ito ng pader. Hinukay nila ang Xenogeneic Genes at nagpatuloy. Ang Xenogeneic Gene ng Ghost Claw Beast ay isang itim na bungo. Isang piraso ng balat ang Xenogeneic Gene ng Phase Centipedes. Kakapasok pa lang natin sa Xuanyuan Cave, at nakatanggap na tayo ng mga gantimpala na tulad nito. Swerte tayo. Maaari na tayong bumalik kung gusto natin. Ngumiti si Yun Susang. Ang paghahanap ng Xenogeneic sa susunod na bahagi ng kanilang paglalakbay ay hindi na madali. Naglakad sila ng 2 oras pa at wala silang nakita. Hansen, ang iyong Geno armament ay kahanga-hanga. Mukhang tao, at kaya nitong magpalit ng armas. Ano ang pangalan niya? Tanong ni Yun Suyi kay Hansen. Spell, sabi ni Hansen. Magandang pangalan. Marahil dahil 2 beses na siyang iniligtas ni Hansen, mas mabait na siya ngayon. Mukhang interesado siyang makipag-usap sa kanya. Pinatahimik sila ni Thousand Feather Crane. Lahat ay tumahimik. Ipinatong ni Thousand Feather Crane ang kanyang tenga sa dingding na nagpapahinga sa iba. Kung may Zuan Jade Spirit na nakatira doon, si Thousand Feather Crane ay isang patay na tao. Sa kabutihang palad, hindi iyon nangyari. Kumpiyansa siya na walang nilalang na naninirahan sa dingding, at tama siya. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ulit ang kanyang ulo at sinabi ng may mahalagang tingin, nakarinig ako ng Xuanyuan Dragon. Nang marinig ang pangalang iyon, nagbago ang mga mukha ng lahat. Kumunat ang noo ni Yun Susang. Gaano kalayo? Papunta ba ito sa atin? Sa tingin ko ay papunta ito sa atin. Seryoso ang mukha ni Thousand Feather Crane. Kung tayo ay 5 laban sa isang Xuanyuan Dragon, hindi tayo mananalo. Umuwi na tayo, sabi ni First Day. Oo, sumang-ayon sina Thousand Feather Crane at Yun Susang. Hindi alam ni Hansen kung ano ang bagong banta na ito, ngunit ayos lang sa kanya ang ideya ng pag-alis, kung iyon ang pangkalahatang consensus. Nang magsimula silang umatras, sinabi ni First Day, ang Xuanyuan Dragons ang pinakamalakas na Xenogeneics na matatagpuan sa Xuanyuan Cave. Ang mga bagay na iyon ay ipinanganak na Marquis. Hindi natin sila kayang labanan. Tumango si Hansen, pagkatapos ay sumulyap siya sa ibaba. Pinaputok ni Spell ang kanyang mga pistol sa mga paa ni Hansen. Isang ghost claw ang lumabas doon, humahawak sa mga paa ni Hansen. Tinusok ng mga bala ang kaaway, na nag-udyok dito na bumalik sa bato. Ngunit parami ang mga bagay na lumalabas sa paligid nila. Lahat sila ay nasa panganib. Mabilis na ginamit ni Yun Susang ang kanyang espada para protektahan si Yun Suyi. Ginamit ni Thousand Feather Crane at First Day ang kanilang mga kapangyarihan para pigilan ang mga kuko na patuloy na lumalabas. Ngunit ang mga nilalang ay tila walang bilang. Sina Hansen at ang iba pa ay Earls, ngunit si Yun Suyi ay isang Viscount lamang. Hindi niya kayang protektahan ang sarili. Si Yun Susang, Thousand Feather Crane, at First Day ay masigasig na ginawa ang kanilang makakaya para protektahan siya. Hindi tama ito. Bakit napakaraming Ghost Claws, bigla na lang? Sabi ni Yun Susang habang nilalabanan niya ang Ghost Claw Beasts. Alam ng Ghost Claw Beasts na paparating na ang Xuanyuan Dragon. Gusto nilang pigilan tayo sa pag-alis, sabi ni Thousand Feather Crane. Sabi ni First Day, hindi masama. Nariyan lang ang mga ito para hadlangan at inisin tayo. Hindi tayo makakalapit sa mga dingding para atakihin sila. Ang pagputol sa kanilang mga kuko ay hindi gagana dahil mabilis silang nakakagawa ng kapalit. Pang! Ginamit ni Spell ang kanyang sniper rifle para umatake. Tinusok ng bala ang bato, at ang butas ay nagpawis ng dugo sa lahat ng dako. Protektahan ninyo si Suyi. Hilahin ninyo sila palabas, at papatayin ko sila gamit si Spell, sabi ni Hansen habang tumatakbo. Ginamit ni Spell ang kanyang pistol para barilin ang maraming kuko kanina, nag-iiwan ng mga spell na nakakabit sa kanila. Ngayon, mas madali na silang madetect. Kapag umahan sila sa ibabaw ng bato, babarilin sila ni Spell bago pa nila tuluyang mailabas ang kanilang mga kuko. Ang piercing power ng sniper rifle ay napakagaling, ngunit tumatagal pa rin ng ilang sandali para makagawa ng bawat bagong bala. Isang segundo ang lumipas sa pagitan ng bawat pagbaril, na nagpapahirap na makasabay sa pagdagsa ng mga nilalang. Kahit na ganoon, ang panunood sa kanyang trabaho ay napakaganda. Pinrotektahan ni Thousand Feather Crane si Suyi habang tumatakbo sila. Nagpaputok si Spell ng isang shot bawat segundo. Sa bawat pagpiga ng gatilyo, isang Ghost Claw Beast ang namamatay. Xenogeneic Earl Hunted. Jade Ghost Claw Beast, Xenogeneic Gene Found. Obtained Jade Ghost Claw Beast Soul.
Nang mapatay ni Spell ang kanyang ikawalong Ghost Claw Beast, narinig ni Hansen ang anunsyo na inaasahan niya. Wala siyang panahon para suriin ang Beast Soul ngayon. At hindi rin niya mahuhukay ang mga bangkay na nasa bato. Lahat sila ay abala sa pagtakas palabas. Tumingin sina Yun Susang at Thousand Feather Crane sa likuran nila, at nakita nila si Spell na binabaril ang Ghost Claw Beasts. Isang putok lang ang kailangan niya para mapatay ang bawat isa bago pa man lumabas ang kanilang mga kuko. Wala silang ideya kung paano posible ang ganoong bagay. Ngunit wala silang oras para pag-isipan iyon. Maraming Ghost Claw Beasts ang napatay ni Spell sa daan, ngunit napakarami pa rin nila. Hindi mabilis ang pagtakas ng grupo. Nandito na ang Xuanyuan Dragon. Sigaw ni Thousand Feather Crane, namumutla ang mukha. Habang ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa mga dingding, isang kakaibang ingay ang nanggaling sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Isang itim na anino ang umabot sa kanila, pinupuno ang hangin ng amoy ng dugo. Kabanata 1975. Ang mga kaliskis ng nilalang ay kasing itim ng tinta. Ang ulo nito ay walang sungay, ngunit ang mga tenga ay may itim na pakpak. Ang tiyan nito ay may mga kuko, tulad ng sa isang agila. Papunta ito sa kanila, at ang itim na usok ay umuusok sa paligid nito. Mukhang nakakatakot. Masyadong mabilis ang Xuanyuan Dragon, at naroon pa rin ang mga Ghost Claw Beasts na kailangang labanan. Kahit na wala ang mga Ghost Claw Beasts, hindi pa rin maiiwasan ng grupo ni Hansen ang dragon. Sa isang segundo, ang Xuanyuan Dragon ay 20 metro na lang ang layo sa kanila. Binuksan nito ang bibig at nagpaputok ng isang haligi ng itim na usok sa kanilang direksyon. Itim ang usok sa daanan habang papalapit ito sa kanila. Ang hininga ng Xuanyuan Dragon ay nakakalason. Huwag itong malanghap, sigaw ni Thousand Feather Crane, at pagkatapos ay sumabog ang isang ulap mula sa kanyang katawan. Bumukas ang mata sa kanyang noo at lumiwanag. Ang kumikinang na ilaw ay nagpatibay sa kanya. Ang langit at ang mga ulap ay hindi matatalo. Ang espada ay makakapatay sa langit. Sigaw ni Thousand Feather Crane. Isang puting espada ang pumalibot sa kanyang sinaunang espada, at iniwagayway niya ito pasulong. Hinati ng puting espada ang itim na nakal-alasong usok. Nagpatuloy ang espada hanggang sa tumama ito sa ulo ng dragon. Pagkatapos, nawala na ito. Umalis na kayo. Mahigpit na hinawakan ni Thousand Feather Crane ang kanyang espada at tumakbo papunta sa dragon. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga ulap, at lumipad siya pasulong na parang isang engkantada. Dalhin mo si Suyi. Tinulak ni Yun Susang si Yun Suyi kay First Day, pagkatapos ay bumukas ang mata sa kanyang noo. Isang bagong espada ang pumalibot din sa kanyang sinaunang espada, at sumama siya para makipaglaban kay Thousand Feather Crane. Itinaas nila ang kanilang mga espada at umaatake ng magkasama, binabasag ang hininga ng Xuanyuan Dragon. Pinigilan nila ang pagsulong ng Xuanyuan Dragon at nilabanan ito ng husto. Wala itong magawa ang dragon. Kaya ito pala ang kapangyarihan ng Sky. Kapag bumukas ang kanilang ikatlong mata, mas malakas sila. Manghang pinanood ni Hansen. Ang kapangyarihan ni Thousand Feather Crane at Yun Susang ay kayang lumaban sa isang Marquise creature, at mukhang posible na kaya nilang patayin ang isa. Ngunit ang Xuanyuan Dragon ay hindi ordinaryong Marquise. Napakatibay ng mga kaliskis nito, at kahanga-hanga rin ang kapangyarihan nito. Sinira ni Thousand Feather Crane at Yun Susang ang hininga, ngunit hindi nila masisira ang mga kaliskis. Ang Snow White na espada ay humiwas sa itim na kaliskis, ngunit isang puting gasgas lang ang naiwan nito. Pinaputok ni Hansen si Spell ng ilang bala sa Xuanyuan Dragon, ngunit nang tumama ang mga bala sa target, nagkawatak-watik ito sa alikabok. Napakatibay, sigaw ni Hansen sa kanyang puso. Ginoohan, pakidala na si Suyi at umalis na sa lugar na ito, sabi ni First Day, habang nagkakataon siyang mag-cast ng Truth Spell. Ang mga spell ay tumama sa lupa ng lugar, pagkatapos ay sumugod pasulong para tumama kina Yun Susang at Thousand Feather Crane. Tumulong ito para palakasin ang kanilang kapangyarihan at bilis. Ang ilan sa kanyang mga spell ay tumama sa Xuanyuan Dragon, ngunit mukhang walang silbi iyon. Tatlong elite na ngayon ang nakikipaglaban sa Xuanyuan Dragon, ngunit mukhang lalo lang itong nagalit. Isang itim na ilaw ang lumaki sa gitna ng itim nito. Ang itim na ilaw ay naging pakpak ng dragon, at binigyan ito ng bilis. Ipinadyak ng Xuanyuan Dragon ang mga pakpak nito, at ang 10 metrong katawan nito ay gumawa ng loop sa hangin. Katsa! Hindi ito naiwasan ni Yun Susang. Kinagat ng dragon ang kanyang espada, at pagkatapos, nabali ang espada. Kasabay nito, ang buntot ng dragon ay umiikot patungo kay First Day. Ang katawan ni First Day ay kumikinang ng puting ilaw.
Binigyan siya ng truth spell ng Bubble Shield, ngunit winasak ito ng buntot sa isang hampas lamang. Ipinadala nito ang kanyang katawan na lumilipad laban sa mga dingding ng kuweba na parang isang meteor. Sumigaw siya habang ang kanyang katawan ay tumama sa dingding at nabasag ito, pagkatapos ay nagsuka siya ng dugo. Nako! Isang mutant Xenogeneic ito. May reinforced scales at mas mabilis na bilis ng paglipad. Gumalaw si Thousand Feather Crane na parang ulap. Kinarga niya si Yun Susang, iwinagayway ang isang espada, at binasag ang itim na usok na nilalabas ng dragon. Spell! Protektahan mo siya. Sinabi ni Hansen kay Spell, pagkatapos ay hinugot ang Ghost Teeth Knife. Ang rabbit shoes ay lumitaw sa kanyang mga paa, at hinawakan niya ang kanyang kutsilyo gamit ang red mink gloves. Gumalaw si Hansen na parang anino, lumipat sa likod ng Xuanyuan Dragon. Gamit ang tusk, humiwa siya sa likod ng leeg ng Xuanyuan Dragon. Isang tunog lang ng dong ang nagawa ng kanyang pag-atake. Kahit ang teeth power ng Ghost Teeth Knife ay hindi makakabasag sa mga kaliskis ng Xuanyuan Dragon. Isang gasgas lang ang naiwan nito sa mga kaliskis. At kahit na ang kanyang kutsilyo ay may teeth power at naglalabas ng mapanganib na lilang usok, mukhang walang silbi pa rin ito. Ganito ba katigas? Nagulat si Hansen. Huwag mo itong labanan. Tumakas. Isang mutant Xenogeneic ito, at ang katawan nito ay higit pa sa aktwal nitong antas. Humiwas si Thousand Feather Crane para makuha ang atensyon ng Xuanyuan Dragon habang sumisigaw siya. Ngunit masyadong mabilis ang Xuanyuan Dragon. Ipinadyak nito ang mga pakpak nito at naging isang itim na kabayo sa harapan ni Thousand Feather Crane. Ang espada ni Thousand Feather Crane ay bumangga sa kabayo at nabasag ang espada. Gayunpaman, hindi niya ito nasaktan. Nakitang hahawakan na ng itim na kabayo si Thousand Feather Crane, sumigaw siya. Mas mahigpit niyang hinawakan si Yun Susang at lumipad. Napakabilis ng kanyang paggalaw na parang nag-teleport siya palayo sa pag-atake. Ngunit namutla ang mukha ni Thousand Feather Crane. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ibinibigay niya si Yun Susang kay Yun Suyi. Susang at Suyi, umalis na kayo kasama si First Day. Kami na ni Han Senador ang bahala dito. Roar! Hindi tumama ang pag-atake ng Xuanyuan Dragon. Lumingon ito at sinundan si First Day, nakakataas lang mula sa mga labi. Kinagat ni First Day ang kanyang mga ngipin. Kumikinang ang kanyang mga binti na parang yumayapak siya sa isang lotus. At nagcast siya ng isang spell na nag-iiwan ng kumikinang na simbolo sa bawat hakbang niya. Ang bawat simbolo ay nagdudulot sa kanya ng pagbilis. Ngunit hindi pa rin niya maiiwasan ang mga pag-atake ng Xuanyuan Dragon at ang mga kuko ay nasa harapan na niya. Iniunat ni First Day ang kanyang palad at isang true light ang lumabas dito para kontrahin ang kuko. Ang gintong ilaw at ang itim na ilaw ay nagbanggaan. Ngunit lumipad si First Day, pabalik sa bato. Nabali ang true light. Malupit ang dragon, at sinundan ulit nito si First Day. Lumiwanag ang sky eye ni Thousand Feather Crane. Duguan siya, ngunit nag-summon siya ng Cloud Air. Ang espada ay naging isang puting dragon, at umungal ito. Sinundan nito ang Xuanyuan Dragon. Isang itim na dragon at isang puting dragon ang sumugod sa isa't isa. Pagkatapos ay ipinadyak ng Xuanyuan Dragon ang mga pakpak nito para maging isang itim na kabayo at umiwas sa pakikipaglaban. Papunta ito kina Yun Susang at Yun Suyi. Mag-ingat, kapatid. Kumapal ang mukha ni Thousand Feather Crane. Ang pag-atake na ito ay nagastos ng lahat ng kanyang kapangyarihan, at wala siyang magagawa para iligtas sila. Alam ni Yun Susang na hindi sila sapat na mabilis para umiwas sa pag-atake. Nagsummon siya ng isang sinaunang espada at lumiwanag ang kanyang sky eye. Humble siya ng isang espada patungo sa dragon. Si Hansen ay kasalukuyang tumatakbo at binigyan siya ng rabbit shoes ng bilis ng isang dragon. Pumunta siya sa likod ng dragon at hiniwa ito sa tagiliran. Dong! Dalawang tunog ang narinig ng sabay. Nagsuka ng dugo si Yun Susang habang tinatapon siya palayo. Hiniwa ulit ni Hansen ang tiyan ng dragon. Nag-iwan siya ng marka, ngunit hindi niya nakita ang laman. Kabanata 1976, lumingon ang Xuanyuan Dragon kay Hansen at huminga ng usok. Umatras si Hansen at iniwagayway ang Ghost Teeth Knife, binabasag ang itim na usok. Umikot ang Xuanyuan Dragon at ibinalik ang atensyon nito kay Yun Susang. Papalapit si Thousand Feather Crane, ngunit hindi siya kasing bilis ng dragon. Nagcast si First Day ng True Light, ngunit hindi umabot ang kanyang pag-atake sa dragon. Sumigaw siya, masyado siyang mabilis. Ang sinabi ni First Day ay nagbigay kay Hansen ng inspirasyon. Kakagawa lang niya ng turtle, at halos nakalimutan na niya na dalubhasa ito sa pagpapabagal ng bilis ng isang nilalang.
Halos nasa harapan na ni Yunsus ang Xuanyuan Dragon, at ang mga binti ni Hansen ay nagpadala sa kanya na tumalon pasulong ng may hindi kapani-pani walang bilis. Tinipon niya ang kapangyarihan sa kanyang kamay at sinampal ang itim na kabayo. Ang bilis ng rabbit shoes ay katumbas ng dragon. At sa wala pang oras, isang jade white na palad ang dumampi sa ulo ng dragon. Hindi inakala ni na Thousand Feather Crane at ng iba pa na makakagawa ng malaki ang palad ni Hansen. Alam nila na may hawak si Hansen ng king class na kutsilyo, at alam nilang nagsanay siya ng teeth knife. Kung ang mga kasanayang iyon ay hindi makakasira sa dragon, ano ang magagawa ng isang palad? Sina Thousand Feather Crane at First Day ay wala sa range, at patuloy na pinapuputok ni Spell ang kanyang mga pistol nang walang epekto sa dragon. Halatang inakala ni Yun Susang na mamamatay na siya, kaya tinulak niya palayo si Yun Sui. Pagkatapos, sumabog ang kanyang katawan ng isang ulap. Lalabanan niya ang dragon gamit ang lahat ng natitira niyang lakas. Pang! Sinampal ni Hansen ang ulo ng Xuanyuan Dragon. Pagkatapos, ang dragon na mukhang kabayo ay nahulog mula sa ere. Para bang tingamba siya ni Hansen sa sahig. Lahat ay nagulat sina Thousand Feather Crane at ang iba pa. Tumingin sila sa Xuanyuan Dragon na ngayon ay nakahiga sa lupa. At doon, kung saan sinampal ni Hansen, ay ang imahe ng turtle spell. Bumagsak ang Xuanyuan Dragon sa lupa at umungal sa galit. Ipinadyak nito ang mga pakpak nito habang sinusubukang bumalik sa ere, at iyon ang nagulat kay Yun Sushang. Kahit gaano pa ito magpadyak ng mga pakpak, hindi na ulit makakalipad ang Xuanyuan Dragon. Para itong pato, na sinusubukang lumipad. Sa huli, sa kabila ng lahat ng pagwawala nito, hindi ito makakalipad. Bamuka ng malapad ang bibig ni Yun Sushang habang tinatitigan niya ang dragon. Masyadong malakas ito, at lahat sila ay nagulat. Ano pang tinitignan ninyo? Tumakas, sigaw ni Hansen sa kanila na nagpabalik sa kanila sa kanilang ulirat. Hinailan ni Yun Susang si Yun Sui palayo. Sumunod si First Day mula sa likuran, nagcast ng true spell sa dragon. Umaatake rin si Thousand Feather Crane. Ngunit naubusan na sila ng lakas, at ang kanilang mga pag-atake ay kulang sa sigla na taglay nila kanina. Talagang galit ang dragon kay Hansen. Ganap nitong hindi pinansin ang mga pag-atake ni na First Day at Thousand Feather Crane. Sinubukan nitong lapitan si Hansen. Hindi ito lumipad papunta sa kanya, at sa halip ay gumalaw at gumapang ito. Matatag itong sumulong, ngunit mas mabagal. Nakita ni Hansen ang bilis ng Xuanyuan Dragon, at natuwa siya. Dahil sa sobrang bagal na paggalaw ng dragon, hindi na kailangang matakot si Hansen. May isa pang tunog ng pang nang masira ng Xuanyuan Dragon ang espada ni Thousand Feather Crane at ang true spell ni First Day. Nagpatuloy ito sa paglapit kay Hansen, naglalabas ng usok mula sa bibig nito. Gumalaw si Hansen. Umiwas siya sa pinakamakapal na bahagi ng usok. Humiwas siya gamit ang kanyang kutsilyo at tinabas ang usok. Pagkatapos, lumipat siya sa gilid ng dragon at sinampal ang mukha ng dragon. Isa pang turtle spell ang lumitaw sa mukha ng dragon na lalong nagpapabagal sa bilis nito. Gumalaw si Hansen na parang anino. Inilagay niya ang kanyang ghost teeth knife, binuksan ang kanyang mga kamay, at paulit-ulit na sinampal ang mukha ng dragon. Napakabagal ng Xuanyuan Dragon. Hindi ito makasabay kay Hansen at sa kanyang rabbit shoes, kaya wala nang pumipigil kay Hansen sa pagsampal nito sa mukha. Ang mga imahe ng turtle spell ay tumatakip sa mukha nito. Pinanood ni na Thousand Feather Crane at First Day si Hansen na binubugbog ang nilalang. Tumigil sa pagtakbo ang mga tumatakas na magkakapatid. Bamuka ng malapad ang kanilang mga bibig, hindi maunawaan ang kanilang nakikita. Ang Xuanyuan Dragon ay kumikilos na parang tanga. Tumayo ito kung nasaan ito, na pinapayagan si Hansen na sampilan ito ng walang tigil. Lalo itong bumabagal, at ang eksena ay parang slow motion sa TV. Naramdaman ni Hansen ang kasiyahan sa paghampas dito, at habang ginagawa niya ito, naisip niya, sampilan mo ang iyong pagong, anak. Lumipad. Sampilan mo ang iyong pagong, anak. Tumakbo. Nahulaan ni na First Day at ng iba pa na ang pagsampal ni Hansen ay isang uri ng Geno Art na nagpapabagal sa bilis ng isang kalaban. Mayroon ding ganoong Geno Art si First Day, ngunit hindi ito gumana sa Xuanyuan Dragon nang subukan niya ito. Pareho silang Earls, ngunit ang Geno Art ni Hansen ay mas epektibo sa Xuanyuan Dragon. Naguguluhan si First Day. Hindi inakala ni Hansen na magiging ganoon kahusay ang kanyang turtle. Maaari nitong pigilan ang isang kalaban sa paglipad, at mapabagal nito ang isang kaaway. Nakakagulat, gumana ito sa isang dragon na Marquis at isang mutant. Ngunit agad ding nawala ang kakaibang iyon. Ang turtle ay nagmula sa Jade Turtle Spell.
Ang Jade Turtle ay nilikha mula sa mga labi ng isang lumang deified turtle shell. Ang kapangyarihan ay deified. Isinama rin ni Hansen ang kanyang karanasan sa ilalim ng pagpipigil ng deified Sky Palace leader, pagkatapos ay inilagay ang coin para sa karagdagang panukalang. Gamit ang kasalukuyang kapangyarihan ni Hansen, ang turtle ay maaaring hindi makapagpapabagsak ng isang king-class na kaaway, ngunit gumana ito ng maayos sa mga marquises o docks. At ang turtle ay maaaring mag-stack. Patuloy na sinampal ni Hansen ang Xuanyuan Dragon, at sa huli, ang dragon ay kasing bagal ng isang suso. Para itong slow motion na eksena sa TV. Napakagalit ng Xuanyuan Dragon kaya halos lumabas ang mga mata nito sa mga socket. Ang tingin nito ay puno ng galit. Kung makakapatay ang mga titig, matagal na niyang pinatay si Hansen. Ang dragon ay maaaring may bilis lang ng isang pagong ngayon, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi naapektuhan. Kaya pa rin itong huminga ng nakal-alasong hangin, ngunit hindi na ito makagalaw at hindi na nito maaatake ang mabilis na si Hansen gamit ang usok. Patuloy na ginamit ni Hansen ang teeth knife para humiwas sa leeg ng dragon. Daan-daang beses niyang sinaktan ang hayop at ang mga knife light ay nasa lahat ng dako. Hindi nagtagal, nagsimulang dumyugo ang leeg ng dragon. Kitang-kita ang dugo sa knife light. Alam ni na Thousand Feather Crane at ng iba pa na mamamatay na ang dragon, kaya hindi na sila tumulong. Ayaw nilang magnakaw ng kill. Gayunpaman, nagsumikap silang linisin ang mga ghost claw beasts na nasa malapit pa rin. Nakita ni Yonsui ang knife light na sumasalamin sa dugo at tumitig, malalim ang iniisip. Patong. Biglang naputol ang mga sigaw ng Xuanyuan Dragon nang putulin ng ghost teeth knife ang ulo ng dragon. Xenogeneic Marquis Mutant Hunted. Xuanyuan Dragon, Xenogeneic Gene Found. Obtained Mutant Xuanyuan Dragon Beast Soul. Kabanata 1977. Pagkatapos patayin ang Xuanyuan Dragon, umalis ang grupo sa Xuanyuan Cave. Hindi maganda ang pakiramdam ni Hansen, at nasugatan sina First Day at Yun Susang. Hindi na sila makakapagpatuloy. Kailangan din nilang buhatin ang mga bangkay ng Xuanyuan Dragon at Ghost Claw Beasts. Napakakapakipakinabang ng katawan ng Xuanyuan Dragon, at mayroon din itong Xenogeneic genes. Ayaw nilang sayangin ito. Hiniwa ni Hansen ang ulo ng Xuanyuan Dragon sa pangangasiwa ni Thousand Feather Crane. Kumuha siya ng Brain Orb na siyang Xenogeneic gene ng nilalang na ito. Ang Brain Orb ay halos kasing laki ng isang kamao. Mukhang isang itim na kristal. Ang pinakakakaiba ay may isang Xuanyuan Dragon na may pakpak sa loob nito. Nang makuha ni Hansen ang Brain Orb, may nagpatugtog na anunsyo. Obtained Marquis Mutant Xenogeneic Gene. Insufficient Marquis Genes. Cannot refine. Nagulat si Hansen, at naisip niya, ano ang ibig sabihin niyan? Kakailanganin ba ng pagsipsip ng mutant gene na iyon ng ibang mga gene bilang isang uri ng base? Inilagay ni Hansen ang Brain Orb sa ngayon. Tinipon niya ang ibang mga nakuha at umalis sa kuweba kasama ang iba. Hansen, anong Geno Art ang ginamit mo sa Xuanyuan Dragon? Pinigilan mo itong gumalaw. Iyon ay isang napakamalakas na bagay, sabi ni Yonsui kay Hansen habang naglalakad sila. Iyon ay isang Geno Art na ginagamit para mabawasan ang bilis ng mga kalaban. Tinawag itong turtle, sagot ni Hansen. Nang marinig ang pangalang iyon, nagulat sina Yonsui at ang iba pa. Ngumiti si Yonsui at sinabi, magandang pangalan ito. At talagang ginawa mong ang pagong ang Xuanyuan Dragon. Nagulat sina Thousand Feather Crane at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na ang isang kasanayan na ginagamit para mabawasan ang bilis ay magiging ganoon ka-epektibo. Hindi ito isang ordinaryong Geno Art, tiyak na iyon. Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, ibinente ni Hansen ang Xuanyuan Dragon kay Yun Susang. Tinawag ni Yun Susang ang kanyang mga tauhan mula sa tindahan para kunin ito. Kukunin lang ni Hansen ang Xenogeneic genes ng dragon at ilan sa mga Ghost Claw Beasts. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang walang paa na ibon pabalik sa kanyang isla. Sa kanyang pag-uwi, tiningnan ni Hansen ang kanyang bagong Beast Soul. Ghost Claw Beast, Armas. Tinawag ni Hansen ang Ghost Claw Beast Soul. Iyon nga ay isang armas, at mukhang halos kapareho ito sa Ghost Claws. Ang Ghost Claw ay may tatlong talampakan ang haba ng hawakan na may talam na parang kuko sa dulo. Hindi niya sigurado kung anong uri ng armas ito. Inilagay niya ang Ghost Claw Blade at tinawag ang Mutant Xuanyuan Beast Soul. Mutant Xuanyuan Dragon, uri ng paglipad. Pagkatapos tawagin ito ni Hansen, medyo nalungkot siya. Akala niya ay magkakaroon siya ng mga kahangahangang pakpak sa likuran niya, ngunit hindi iyon ang nangyari. Nang tawagin niya ito, hindi ito kasing nakakatakot ng itim na mga pakpak na tumubo sa likod ng dragon.
Sa halip, isang maliit na pares ng Xuanyuan wings ang lumitaw malapit sa mga tainga ni Hansen. Hindi ito malapad na mga pakpak, iyon ay isang pares lamang ng maliliit na pakpak sa tainga. Mukhang maganda ang mga ito, ngunit hindi inakala ni Hansen na magiging kapaki-pakinabang ang mga ito. Sinubukan ni Hansen na lumipad gamit ang mga pakpak at gumana ito. Napakabilis nila, halos kasing ganda ng rabbit shoes. Pinapataas lang ng rabbit shoes ang kanyang bilis ng paggalaw sa lupa. Hindi nito pinapataas ang kanyang bilis ng paglipad. Ang mga pakpak ng dragon ay magpapataas ng kanyang bilis sa ere, kaya angkop na angkop ang mga ito sa Sky Palace. Ang Beast Soul na ito ay maaaring maging napakakapaki-pakinabang. Maaaring may mga oras na kailangan niyang makipaglaban habang nasa ere. Hindi lang niya magagamit ang rabbit shoes para lumaban noon, kaya ang pagkakaroon ng mga pakpak ng dragon ay magpapadali sa mga bagay-bagay. Ngunit kapag ginamit niya ang mga pakpak ng dragon, medyo nakakatawa ang hitsura niya. Tinunaw ni Hansen ang mga gin ng Ghost Claw Beast, at pagkatapos ay ininom niya ang sabaw. Naramdaman niya ang pagkalat ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang lamig na parang hinuhugasan siya ng agos ng malamig na tubig. Pearl Synergeneic Gins Dagdag 1. May 9 na synergeneic material si Hansen sa kabuuan mula sa Ghost Claw Beasts. Matapos niyang kainin ang mga ito, nagkaroon siya ng 9 na Synergeneic Gene Points. Gayunpaman, ang Synergeneic Gene ng Mutant Xuanyuan Dragon ay hindi matutunaw. Kaya, hindi ito makakain ni Hansen. Gaya ng sinabi ng anunsyo, wala pang sapat na Marquis Gene si Hansen, kaya hindi niya ma-refine ang Mutant Synergeneic Gene. Nagpahinga si Hansen sa gabi, at pagkatapos ay wala na rin siyang gagawin sa susunod na araw. Hindi pa nabubuksan ang White Jade Gene, kaya hindi na kailangang pumunta doon. Bilang resulta, wala siyang gagawin. Kaya, plano niyang pumunta at pumatay ulit ng mga Synergeneic sa loob ng Xuanyuan Cave, sa pagkakataong ito, mag-isa. Gusto niyang punuin ang kanyang Earl Gene Talis para mas madaling ma-breakthrough ang kanyang mga Geno Arts. Sumakay si Hansen sa walang paa na crane patungo sa Xuanyuan Cave. Iniwan niya ito sa labas at pumasok sa kuweba ng mag-isa. Hindi pumunta sina Thousand Feather Crane at ang iba pa, kaya si Hansen lang ang kailangang alalahanin. Ginamit niya ang kanyang rabbit shoes para tumakbo ng malalim sa kuweba ng mabilis. Marahil dahil masyadong mabilis ang rabbit shoes, ngunit ang Xuan Jade Spirits ay hindi lumitaw. Tumakbo siya ng 3 oras. Tumakbo siya sa lugar kung saan nila pinatay ang Xuanyuan Dragon at wala pa ring bakas ng anumang Synergeneics. Hindi naglakas loob na magpabagal si Hansen dahil gusto niyang makuha ang anumang nilalang na kaya niya. Nakakita siya ng mga taong nangangaso ng Synergeneics, mga tao mula sa Sky Palace. Sila ay nasa isang grupo, at si Hansen lang ang pumasok ng mag-isa. Nang makita ng mga estudyante ng Sky Palace si Hansen na tumatakbo ng mag-isa, nagulat sila. Ang Xuan Jade Spirits ay maaaring lumitaw ng basta-basta, kaya mapanganib na mag-isa. Kapag ang mga estudyante ay pumunta roon para mangaso, palagi silang may kasama. Bihira na makita ang isang bagay na tulad ni Hansen na naglalakbay ng mag-isa. Habang naglalakad si Hansen, wala siyang nakitang Xuan Jade Spirits, ngunit nakarinig siya ng isang boses na humihingi ng tulong mula sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Tumingin si Hansen sa direksyong iyon at nakakita ng isang lalaking Sky na tumatakbo patungo sa kanya. May isang langgam sa likuran niya na ang ulo ay kasing laki ng isang pusa. Tinawag ni Hansen si Spell. Itinaas niya ang kanyang sniper rifle at nagpaputok ng isang bala na pinutol ang ulo ng Synergeneic mula sa ilang daang metro ang layo. Synergeneic Viscount Hunted. Jade Ant, Synergeneic Gene Found. Tumakas. Tumakbo ang lalaking Sky, sumisigaw kay Hansen habang papalapit siya. Bakit tatakas? Patay na, sabi ni Hansen. Nagpatuloy sa pagtakbo ang lalaking Sky, at sumigaw siya, hindi isa lang iyon. Marami. Ilan? Tanong ni Hansen. Marami. Tumakas. Tumakbo ang lalaking Sky na lampas kay Hansen. Wala nang ibang tinanong si Hansen dahil nakita niya ang Jade Ants na umaagos mula sa kuweba sa likuran ng lalaking Sky. Masyadong marami para mabilang. Ang dami nito. Hindi natakot si Hansen. Sa halip, natuwa siya. Lumiwanag ang kanyang mga mata. Kahit hindi na kailangang mag-utos si Hansen, pinalitan ni Spell ang kanyang sniper rifle ng isang RPG. Inilagay niya ang rocket launcher sa kanyang balikat, nagposisyon, at hinayla ang gatilyo. Isang rocket ang sumugod at tumama sa gitna ng mga langgam. Kabanata 1978. Boom! Isang puting ilaw ang sumabog sa gitna ng mga langgam. Isang mushroom cloud ang nabuo, at inalog nito ang buong kuweba.
Paulit-ulit na nagpatugtog ang mga anunsyo sa ulo ni Hansen maraming beses. Narinig ni Hansen na nakatanggap siya ng 2 Jade Ant Beast Souls. Pumasok ang mga ito sa kanyang Sea of Soul. Kahanga-hanga. Magandang pakiramdam ni Hansen. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito. Tumigil ang lalaking Sky at nanghangang tumitig. Na-freeze siya sa kanyang nasaksihan. Nagpaputok si Spell ng isa pang rocket at tumama ito sa mga Jade Ants. Marami pang namatay, at ang mga inihaw na bangkay ay nakakalat sa lahat ng dako. The Asterisk Man. Malakas ang gamit mo. Tumakbo pabalik ang lalaki. Tumingin siya kay Spell habang nagsasalita siya. Okay lang. Malakas ito, pero maswerte lang din ako, sabi ni Hansen nang may pagmamayabang. Kailangan ni Spell ng 3 segundo para makagawa ng rocket pagkatapos ng bawat paggamit, ngunit pagkatapos magpaputok ng 3 o 4 na sunod-sunod, ang mga Jade Ants na buhay pa ay umatras pabalik sa tunnel at hindi na bumalik. Hindi tumutol ang lalaki sa sinabi ni Hansen. Sa tingin niya ay may katuturan iyon. Ngunit tiningnan pa rin niya si Spell nang may malaking interes, at sinabi, Eugene ang pangalan ko. Ikaw. Hansenador, sabi ni Hansen. Ikaw ba ang Hansenador na dinala sa Sky Palace ni Uncle Crane? Nagulat na tanong ni Eugene. Ikinibit ni Hansen ang kanyang mga balikat. Ano ang masasabi niya? Iba ang itsura mo sa mga kwentong narinig ko, at malakas ang iyong Geno armament, sabi ni Eugene. Nakikita kong Earl ka, kaya bakit mo tinatawag na Uncle si Thousand Feather Crane? Tanong ni Hansen. Ngumiti si Eugene. Si Uncle Crane ay isang estudyante ng ika-10 leader. Ako ay estudyante ng ika-6 na elder. Mas parang apo ako, para maging tapat. Sa pinakamaliit, dapat ko siyang tawaging uncle. Pagkatapos noon, sinabi ni Eugene, Hansenador, interesado ka bang makipagtulungan sa akin? Hindi, agad na sabi ni Hansen. Nalungkot si Eugene. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, hindi mo ba man lang gustong marinig ang aking panukala? Hindi na salamat, sabi ni Hansen. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa mga Jade Ants na napatay. Kukunin niya ang kanilang xenogeneic genes. Naintindihan ni Eugene, ngunit namula ang kanyang mukha. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa pagpapaliwanag, kaya sinabi niya, kapatid Han, hindi ganoon iyon. Kaya kung harapin ang Viscount Jade Ants. Ang dahilan kung bakit ako tumakbo ay dahil may Earl sa loob doon, at ito ay isang Mutant Ant Queen. Kaya, kailangan kong tumakbo. Isang Mutant Ant Queen. Nang marinig ito ni Hansen, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatanggap si Hansen ng xenogeneic gene ng Xuanyuan Dragon, ngunit hindi niya ito nasipsip. Gusto niyang maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng ordinaryong genes at mutated genes. Kung makuha niya ang isang Earl mutant gene, maaaring malaman niya ito. Oo, malas ako. Nakakita ako ng Jade Fruit Tree, at nang akmang kukuha na ako ng Jade Fruit para sa aking sarili, nagsimula na akong makakita ng Jade Ant Nest sa tabi nito. Hindi ko nakuha ang prutas, at halos mamatay ako. Ginamit ko ang lahat ng gamit ko, para mabuhay. Nawalan ako ng lahat sa paglalakbay na ito. Napahinga si Eugene. At pagkatapos, biglang ngumiti si Eugene kay Hansen. Kapatid, sa tingin ko ay napakaswerte mo. Dapat ay isang bayani ka. Bakit hindi tayo pumunta at kumuha ng Jade Fruit at hatiin ang ani sa ating dalawa? Walang offense, pero bakit hindi na lang ako pumunta doon mag-isa ngayon? Ngumiti si Hansen kay Eugene. Ngumiti si Eugene, ngunit nanginginig ito ng bahagya. Sumagot siya, kapatid Han, ilang araw ka pa lang sa Sky Palace. Hindi mo pa gaanong alam ang tungkol sa Xuanyuan Cave, hindi ba? Kahit na hindi mukhang malaki ang Xuanyuan Island sa labas, napakalaki nito sa loob. Kahit na nandito ka sa loob ng 1 taon, hindi mo magagawang tuklasin ang bawat sulok at kanto ng kahariang ito. Komplikado rin ang sistema ng kuweba, kaya malamang na maliligaw ka. Kung wala ako, malamang na hindi mo mahahanap ang prutas sa loob ng susunod na ilang buwan ng paghahanap. Gusto mo bang sayangin ang iyong oras sa ganoong paraan? May katuturan iyan. Sige, hatiin natin ang ani ng prutas sa kalahati, sabi ni Hansen habang humuhukay siya sa mga bangkay ng Jade Ants. Masyadong malakas ang rocket, at ang Jade Ants ay mga Viscount lang. Karamihan ay nabasag, hanggang sa punto na ang xenogeneic genes ay ganap na nawasak. Nang matapos siya, nakakuha lang si Hansen ng 12 xenogeneic genes. Napakasaya ni Eugene nang marinig ito, at sinabi niya, kapatid Han, hindi mo pagsisisihan ang pakikipagtulungan sa akin. Kaya bang sirain ng iyong Geno armament ang isang Earl Jade Ant?
Naghanap si Hansen ng ilang jade ants na hindi nasira, at pagkatapos ay naghanap ng jade fruit tree kasama si Eugene. Sa totoo lang, ang layunin ni Hansen sa paglalakbay na ito ay hindi anumang nakasalalay sa mga sanga ng puno. Ang anumang prutas na kanyang makukuha ay isang magandang bonus. Ang gusto niyang gawin ay patayin ang Jade Ant Queen. Hindi nagsisinungaling si Eugene. Ang lokasyon ng Jade Fruit Tree ay nakatago. Tumawid sila ng maraming komplikadong tunnels ng mahigit 1 oras bago ito nahanap. Ang puno ay nasa likod ng isang nakatagong alcove at kuweba. Kapatid Han, nakikita mo ba ang bato sa tabi ng puno? Iyon ang labasan ng ant nest. Kung masyadong lalapit tayo, ang mga langgam ay lalabas. Sinuri ko ito kanina, at mayroong hindi bababa sa 8 Earl Jade Ants. Mayroon ding Ant Queen. Ano ang gagawin mo? Nag-aalala si Eugene. Natatakot siyang umatras si Hansen. May kasunduan tayo, hindi ba? Hatiin natin ang ani ng prutas sa kalahati, at ang Jade Ant Synergenic Genes ay para sa akin, sabi ni Hansen. Agad na sinabi ni Eugene, oo. Hindi mahalaga kung sino ang papatay nito, iyon na ang Synergenic Genes. Sinabi iyon ni Eugene, ngunit sa loob niya ay naisip niya, ang Mutant Jade Ant Queen. Ang bagay na iyon ay kasing lakas ng isang Marquise. May 7 o 8 Earls kasama nito, at ang ibang mga langgam din, sa tingin ko ay tatakas ka ng hindi nakakakuha ng isang Synergenic Gene. Sige, iyon ang kasunduan. Pumunta ka roon, malamig na sabi ni Hansen. Ako, paano? Nagulat na tanong ni Eugene. Maglakad ka doon. Maaari kang lumipad o gumapang kung gusto mo. Pumunta ka lang doon at hilahin ang mga langgam. Ngumiti si Hansen. Hilahin sila palabas. Ang plano mo ay hilahin sila palabas, patayin sila, at kunin ang prutas. Parang kakaiba ang tingin ni Eugene kay Hansen. May mas magandang ideya ka ba? Ngumiti si Hansen kay Eugene. Madaling kunin ni Hansen ang jade fruit. Gamit ang rabbit shoes ni Hansen, madali niyang makuha ang puno bago pa man lumabas ang mga langgam. Ngunit hindi lang ang prutas ang kailangan ni Hansen. Ang pagpili nito at pag-alis ay wala sa agenda. Kabanata 1979. Kapatid Han, tiwala ka ba talaga dito? Tanong ni Eugene, tinatitigan si Hansen. Oo, tiyak na sagot ni Hansen. Nag-alinlangan si Eugene. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, hinawakan ang mga kamay ni Hansen, at sinabi, Kapatid Han, inilalagay ko ang aking buhay sa mga kamay mo. Dapat kang maging maingat at tiyaking ligtas ako. Sige, magpapaputok ako kay spell kapag tama na ang oras. Tinapik ni Hansen si Eugene sa balikat at ngumiti. Tumakbo si Eugene patungo sa Jade Fruit Tree. Bago pa siya makalapit, nagsimulang umagos ang mga langgam mula sa ilalim ng bato. Para itong itim na ilog na papunta sa kanya. Mabilis na tumakbo pabalik si Eugene habang inutusan ni Hansen si Spell na maghanda ng rocket. Pagkatapos, nagpaputok siya sa likuran ng lalaki. Boom! Ang puting ilaw ay sumabog sa likuran ni Eugene. Pumatay ito ng maraming Jade Ants. Patuloy na nagpapatugtog ang mga anunsyo sa ulo ni Hansen na nagsasabing pumatay siya ng isang Viscount Jade Ant. Narinig din niya ang kanyang sarili na nakatanggap ng maraming Beast Souls. Nakilaban na si Hansen sa mga langgam dati, at palagi siyang nakatatanggap ng Armor Beast Souls. Ngunit ang mga Jade Ants na ito ay nagbigay lang sa kanya ng Pet-type Beast Souls. Medyo nabigo siya doon. Iyon ay dahil nakakainis ang mga Pet-type Beast Souls. Kung gusto mong gamitin ang mga ito ng epektibo, kailangan mong ilagay ang mga ito sa combat mode. Mayroon siyang maraming low-tier pets noon. Ang Jade Ants ay maaaring magdere ng nakakakores na gas, ngunit maikli ang range at mabagal ang gas. Bago pa makalapit ang mga langgam kay Hansen, nagpaputok si Spell ng 2 rocket at sinira ang mga ito. Bigla, ilang gintong anino ang lumitaw mula sa bato. Ang mga langgam na ito ay 2 beses na mas malaki kaysa sa ordinaryong mga langgam. May mga pakpak sila, at kumikinang sila ng gintong ilaw. Lumipad sila ng diretso kay Eugene na parang mga anino. Kapatid Han, tulungan mo ako. Sigaw ni Eugene kay Hansen habang tumatakbo siya. Nakitang 7 o 8 Earl-class Jade Ants ang malapit ng maabutin si Eugene, napagtanto ni Hansen na masyadong mabagal ang mga rocket ni Spell. Pumatay siya ng maraming Viscount Ants, ngunit parami ng parami ang mga papalapit. Spell! Kinontrol ni Hansen ito, inalis ang rocket launcher at hinugot ang sniper rifle. Itinaas ni Spell ang sniper, tinutok ito sa itaas ng ulo ni Eugene, at hinayla ang gatilyo. Isang bala ng liwanag ang pinaputok, at tumama ito sa isa sa mga Earl Ants. Ang kapangyarihang iyon ay palm unit sa pakpak ng langgam at tinusok ang balat nito. Nahulog ito mula sa ere. Synergenic Earl Hunted.
Jade Ant, Xenogeneic Gene Found. Ang anunsyo ay nagpatugtog sa ulo ni Hansen. Si Eugene ay masayang papalapit na nagsasabi, "She asterisk T, kapatid Han. Malakas ang iyong Geno armament. Dali, magpaputok ka pa ng ilang shot at tapusin mo na sila." Isang segundo mamaya, itinaas ulit ni Spell ang rifle at nagpaputok. Sa kasamaang palad, hindi siya tumama sa pagkakataong ito. Hindi niya natama ng Earl Jade Ant na mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Ang masayang boses ni Eugene ay naging isang pag-iyak. "Kapatid, kaya mo bang tumutok ng mas maayos?" Nakitang papalapit si Eugene, pinalitan ni Spell ang kanyang sniper ng isang pares ng pistol. Pagkatapos, pinaputok niya ang mga ito sa langit. Isang serye ng mga putok ang narinig. May ilang beses siyang hindi tumama, ngunit nagawa pa rin niyang tamaan ang dalawang Earl Jade Ants. Hindi naman kasing lakas ng sniper ang mga pistol, at ang mga bala ay nagbutas lang sa balat ng mga nilalang. Hindi nito napatay ang mga langgam. "Spell!" Sigaw ni Hansen. Tumakbo si Spell kay Hansen at naging isang pares ng pistol na lumipad sa mga kamay ni Hansen. Hawak ni Hansen ang mga spell pistol sa kanyang kaliwa at kanang kamay. Pinaputok niya ang mga ito sa langit ng sabay. Ang bawat bala ay lumalabas na may nakakagulat na muzzle flash. At muli, mayroong isang pangpang na tunog. Nagpaputok si Hansen ng 7 bala, at lahat ng 7 ay tumama sa kanilang gustong target. 7 Earl Ants ang nataman. Ang mga bala ni Hansen ay kasing lakas ng kay Spell. Ang pagkakaiba lang ay ang mga bala ni Spell ay pinapatakbo ng raw power ng The Story of Genes, habang si Hansen ay maaaring lumikha ng mga bala mula sa anumang Geno art na taglay niya. Pagkatapos ng ikapitong putok, ang 7 Earl Jade Ants ay may tig-isang butas ng bala sa loob. Hindi naman nakamamatay ang mga sugat, at kaya pa ring lumaban ang mga langgam. Ngunit umikot sila na parang mga eroplano na nawawala ng kontrol. Bumagsak sila sa lupa at hindi na ulit makakalipad. Ang maliliit na simbolo ng pagong ay nakaukit sa bawat isa sa kanila. Ang mga bala ni Hansen ay pinapatakbo na ngayon ng turtle. Pinigilan nito ang mga langgam sa paglipad, at binawasan nito ang kanilang bilis. Patuloy na pinapuputok ni Hansen ang kanyang mga baril sa mga Earl Ants sa sahig. Nabasag ang kanilang mga balat habang umaagos ang kanilang dugo. Agad na pinatay ni Hansen ang isang langgam. Xenogeneic Earl Hunted. Jade Ant, Xenogeneic Gene Found. "Barilin mo sila! Barilin mo sila!" Masayang sigaw ni Eugene. Nawala na ng kakayahang lumipad ang Earl Jade Ants, at bumagal ng husto. Hindi na sila banta kay Eugene. Umatras si Hansen, paulit-ulit na pinipiga ang mga gatilyo. Ang kasiyahan sa pagpapaputok ng baril ay walang kapantay sa paghawak ng kutsilyo. Pumatay si Hansen ng isa pang Earl Jade Ant, at pagkatapos ay may narinig na tunog. Isang purong itim na langgam ang lumipad mula sa ilalim ng bato na may balat na nakabalot sa mga gintong simbolo. Ang langgam na ito ay mas maliit kaysa sa mga Earls, ngunit mas nakakatakot ang presensya nito. Ipinadyak nito ang mga pakpak nito at lumipad patungo kay Hansen. Ang mga kuko nito ay parang mga talam, at umiikot ang mga ito patungo sa kanya. Ang gintong ilaw ay dumaan kay Hansen na parang knife light. Gumalaw si Hansen at umiwas sa mga gintong ilaw. Pagkatapos ay pinaputok ni Hansen ang kanyang mga baril, ngunit masyadong mabilis ang Jade Ant Queen. Na-dodge nito ang bawat bala. Tumaas ang Ant Queen sa ere, sumisigaw. Kumikinang ang mga gintong simbolo sa balat at mga pakpak nito. Tumataas ang bilis at kapangyarihan nito, at aatake ulit ito kay Hansen. Tumakas. Ang mutant Ant Queen na ito ay kasing lakas ng isang Marquise. Hindi natin ito kayang labanan. Bago pa matapos ni Eugene ang kanyang babala, kumuha na ng isa pang armas si Hansen at tumakbo patungo sa Ant Queen. Hindi makasabay ang mga bala sa Ant Queen, ngunit kaya ng rabbit shoes. Dumaan si Hansen sa mga gintong ilaw at ginamit ang ghost teeth knife sa Ant Queen, binasag ang balat nito at nag-iwan ng malaking marka dito. Lumabas ang dugo, pati na rin ang isang haligi ng lilang usok. Kabanata 1980. Hindi na kailangang makipaglaban pa si Hansen. Mabilis na kumakalat ang lilang usok sa Ant Queen, pinupunit ang mga sugat nito at nagpapatulo ng dugo mula rito na parang sumabog na dam. Masyadong tamad si Hansen para maghintay. Humiwa ulit siya at pinutol ang ulo ng Ant Queen na malubhang nasugatan. Mutant Xenogeneic Earl Hunted. Jade Ant Queen, Xenogeneic Gene Found. May isang anunsyo, at napakasaya ni Hansen. Talagang isang mutant Xenogeneic ito. Hindi umatras ang Jade Ants dahil lang sa napatay ang Ant Queen. Lahat sila ay sumugod kay Hansen na parang mga kamikaze. Ibinigay ni Hansen kay Spell ang kanyang katawan, at mabilis itong nagpaputok ng mga rocket sa mga grupo.
Samantala, nagpatuloy si Hansen sa pagtatapos ng natitirang mga Earls. Pagkatapos mapatay ang maraming langgam, ang iba ay nagpasya na bumalik sa kanilang tirahan sa ilalim ng bato. Hindi hinabol ni Hansen ang laban. Pinulot niya ang mga bangkay ng Ant Queen at ang 8 Earls. Kumuha rin siya ng maraming Viscount Xenogeneic genes. Nakita ni Eugene si Hansen na pinupulot ang lahat ng Xenogeneic genes at nalungkot. Kailangan niyang aliwin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi, swerte na lang na makakakuha ako ng kalahati ng mga jade fruit na iyon. Nakakatakot ang lalaking ito, at hindi siya katulad ng mga kwentong sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Hindi siya mukhang ang uri ng tao na kailangang dalhin sa Sky Palace. Dapat sana ay nakipaglaban ako para sa mas malaking bahagi ng ani na ito. May 14 na jade fruit sa puno. Kumuha ng kalahati sina Hansen at Eugene. Nakatanggap si Hansen ng 7, at pagkatapos ay tinanong niya si Eugene kung anong benepisyo ang maibibigay ng mga ito. Kapatid Han, paano kung makipagtulungan tayo sa Xuanyuan Cave at pumatay ng mas maraming Xenogeneics ng magkasama? Maaari nating hatiin ang mga nakuha sa iyong pabor, 64 na po. Sa tingin ko ay pwede akong tumira sa 70-30. Posible rin ang 80-20. Dapat mong isipin iyan. Hindi nagpatuloy si Hansen sa kanyang pangangaso sa Xuanyuan Cave. Kinuha niya ang kanyang mga nakuha at umalis. Lumipad siya sa walang paa na crane pabalik sa kanyang isla. Sa oras na iyon, gusto niyang malaman ang layunin ng mutant Xenogeneic genes. Hindi na niya kailangang manggaso pa sa puntong ito. Binigyan niya ng ilang Viscount Jade Ant bodies ang walang paa na crane. Hindi rin niya kinuha ang Xenogeneic genes sa loob ng mga katawan. Kaya ng crane na lunokan ang lahat ng iyon. Masayang nilunok ng walang paa na crane ang una, at gumawa ito ng mapagpasalamat na ingay kay Hansen habang kumakain ito. Pumunta si Hansen sa bahay na bato at hinugot ang mga katawan. Hiniwa niya ang katawan ng Ant Queen at kinuha ang isang piraso ng karne na mukhang jade. Ang karne na iyon ay transparent at hindi katulad ng hipon. May isang gintong bagay na kumikinang mula rito, at kung titingnan mo sa gintong ilaw, makikita mo na iyon ay ang mukha ng Ant Queen. Pearl genes insufficient. Cannot refine mutant Xenogeneic genes. Habang hawak ni Hansen ang Xenogeneic gene ng Ant Queen, nakatanggap siya ng parehong anunsyo. May 9 na Earl genes ako. At narito may 8 Earl plus Jade Ants. Hindi ko alam kung sapat na iyon. Hiniwa ni Hansen ang 8 Earl Ants at kinuha ang Xenogeneic genes sa loob. Binigyan ni Hansen ang katawan ng Ant Queen, at ang mga katawan ng iba, sa walang paa na crane para sa pagkain. Si Bubble lang ang kasama ni Hansen ngayon, kaya wala nang ibang mapapakain niya. May Earl Pet Beast Soul si Hansen at 7 Viscount Beast Souls, ngunit hindi niya gusto na pakainin ang mga ito. Ang pagkakaroon ng alagang hayop sa Sky Palace ay hindi isang bagay na madaling itago. Kung matuklasan ng iba na mayroon siyang isa, maaaring mahirap ipaliwanag iyon. Ang Jade Ant Xenogeneic genes ay parang isang kamao na laki ng karne. Pagkatapos itong matuno ni Hansen, parang isang barbecue. Kumukulo ang langis, at binudburan niya ito ng asin at paminta. Mas masarap ito kaysa sa inihaw na kordero. Pearl genes dagdag 1. Matapos kumain ng isang piraso ng karne ng langgam, nakaramdam si Hansen ng buhay na buhay. Nagkaroon siya ng enerhiya, at parang kaya niyang makipagtalik ng 10 beses sa isang gabi. Matapos kumain ng 4 na piraso ng karne na iyon, napuno ang kanyang tiyan. Napakabusog ng pagkain. Ngunit ayaw maghintay ni Hansen bago kainin ang natitira, kaya binuksan niya ang konsyom at mabilis na natunaw ang mga langgam na nasa kanyang tiyan. Nang matapos siya, natapos na niya ang lahat ng 8 hiwa ng karne ng langgam. Sa kabuuan, may 17 Earl genes na ngayon si Hansen. Ngunit nang kunin niya ang mutant genes ng Ant Queen, sinabi pa rin nito na wala siyang sapat na Earl genes. Ilang Earl genes ang kailangan ko? Hindi ko makuha ang bilang. Nalungkot si Hansen, ngunit halos oras na para muling mabuksan ang White Jade Gene. Wala siyang oras para maglakbay sa kuweba sa ngayon, kaya iisipin niya kung ano ang gagawin kapag bumalik siya mula sa White Jade Gene. Ang pagsasanay sa White Jade Gene ang pinakamahalagang bagay na magagawa niya ngayon. Mayroon siyang 3 Geno Arts na kailangang maghabol at maabot ang Earl status, kaya napakahalaga ng White Jade Gene. Iyon ang dahilan kung bakit siya ipinadala ni Yisha doon. Siyempre, ipinadala siya ni Yisha doon na may layuning pataasin ang The Story of Jin sa Earl status. At iyon ay isang bagay na nagawa na niya. Hansen, nandito ka ba? Nang araw na mabuksan ang White Jade Gene, may tumawag kay Hansen bago pa siya magising. Ang boses ay kay Yun Sui. Pumunta si Hansen para magsipilyo ng ngipin, pagkatapos ay binuksan ang pinto.
Nakasuot ng puting damit si Yonsui, at nakatayo siya sa labas ng pinto. Ang hiwa ng damit ay nagpapakita ng kanyang kaakit-akit na mga binti. Bubukas ang White Jade Jing ngayon. Tere na, kumurap si Yonsui kay Hansen. Oo, sagot ni Hansen. Lumingon siya para gisingin ang walang paa na crane na natutulog sa ilalim ng puno. Sumakay na tayo sa aking Jade Wing Tiger. Mas mabilis ito, sabi ni Yonsui. Sige, tumanggaw si Hansen na pinapayagang magpatuloy sa pagtulog ang walang paa na crane. Umupo si Hansen sa likuran niya at lumipad ang Jade Wing Tiger patungo sa White Jade Jing. Hansen, estudyante ka ng Knife Queen. Tiyak na marami kang alam na knife skills. May ilang natutunan ako, ngunit natatakot ako na may mali. Kung may oras ka, pwede mo ba akong turuan ng isa o dalawang bagay? Lumingon si Yonsui at ngumiti kay Hansen. Hindi kita matuturuan, pero pwede tayong magsanay ng magkasama, sabi ni Hansen. Sige, kung ganoon. Pagkatapos magsara ang White Jade Jing, dadalhin kita sa aking lugar. Nakangiti si Yonsui ng malandi. Pumunta sina Hansen at Yonsui sa White Jade Building, at naghiwalay sila nang makarating sila sa ika-4 na palapag. Sabi ni Yonsui na hihintayin niya si Hansen. Sa pagkakataong ito, tumigil si Hansen sa ika-6 na palapag. Nagpasya siyang magsanay doon sa pagkakataong ito. Kailangan niyang sanayin ang kanyang ibang mga Geno Arts, at hindi niya alam kung kaya ng kanyang katawan na tiisin ang Jade Air ng ika-7 palapag nang hindi gumagamit ng Petrify. Ngunit puno ng mga estudyante ang ika-6 na palapag. Mabilis itong napuno, at nasa lahat ng dako ang mga tao. Kapatid Han, nandito ka. Pumasok si Eugene at nakita si Hansen, pagkatapos ay lumapit para umupo sa tabi niya.